Disyembre 2018, bandang 12:00 ng gabi, sa isang barangay sa probinsya ng Pampanga. Halos lahat ay nasa loob na ng kani-kanilang tahanan, ngunit sa gitna ng katahimikan, isang malakas at sunod-sunod na katok ang biglang umalingaw-ngaw sa isang bahay na may bakal na tarangkahan. Nagulat ang mag-asawang Rafael at Susan Villarta na noon ay naghahanda ng matulog. Hindi pangkaraniwan ang ganitong katok sa ganitong oras ng gabi. Nang sumilip sila mula sa bintana, nakita nila ang isang babaeng nakatayo sa harap ng kanilang gate. Hingal na hingal, pawis na pawis at mahigpit na yakap ang isang batang lalaki na tila nanginginig sa takot. Agad nilang binuksan ang gate. Pagkapasok pa lamang sa bakuran, halos mapaupo ang babae sa lupa dahil sa pagod at kaba. Umiiyak siya habang paulit-ulit na nagsasabing hinahabol umano sila ng kanyang asawa na may dalang patalim. Hindi maayos ang kanyang paghinga at ang bata sa kanyang bisig ay tahimik lamang na nakadikit sa kanyang dibdib. Halatang takot at hindi makapagsalita. Ilang sandali ang lumipas bago nila tuluyang nakilala ang babae. Siya si Donna Paredes, 29 anyos, residente rin sa parehong barangay. Kilala siya sa lugar bilang tahimik na may bahay na bihirang nakikihalubilo dahil mula pa siya sa malayong probinsya at napadpad lang doon. Ang batang kasama niya ay ang kanyang 5 taong gulang na anak na lalaki. Habang pinapakalma ng mag-asawang Villarta ang mag-ina, biglang may narinig silang sigawan mula sa labas ng bakuran. Kasunod nito ay malalakas na yabag na tila may taong naglalakad ng mabilis sa kalsada. Napatigil ang lahat sa loob ng bahay. Sandaling nagkatinginan ang mag-asawa at agad nilang pinatay ang ilaw sa sala para hindi mahalata na may mga taong gising pa sa loob. Mula sa bintana, maingat nilang sinilip ang labas. Sa madilim na bahagi ng kalsada, may isang lalaking paikot-ikot na tila may hinahanap. Malakas ang kanyang boses at padabog ang kanyang lakad. Hindi malinaw ang kanyang mukha dahil sa dilim, ngunit sapat na ang kanyang kilos upang magdulot ng takot sa sino mang makakita sa kanya. Maya-maya pa, narinig nilang bumagsak ang isang bagay sa labas. Tila ba may itinapong bote o bato sa gilid ng kalsada. Sa loob ng bahay, lalong humigpit ang yakap ni Donna sa kanyang anak. Hindi na nag-aksaya ng oras ang pamilya Villarta. Dinala nila ang mag-ina sa isang maliit na silid sa likod ng bahay at doon ito pansamantalang pinatago. Pinayuhan nila si Donna na manatiling tahimik at huwag lalabas hanggat hindi malinaw kung nakaalis na ba ang lalaking naghahanap sa kanila. Makalipas ang ilang minuto na tila napakahaba, unti-unting nawala ang ingay sa labas hanggang sa tuluyang nanahimik ang paligid. Ngunit kahit wala na ang lalaking naghahanap, nanatili ang takot sa loob ng bahay. Nang gabing yon, unang beses na hayagang humingi ng tulong si Donna matapos ang mahabang panahon ng pagtitiis. Bago pa man mangyari ang gabing yon ng pagtakas, matagal nang namumuhay si Donna Paredes sa loob ng isang tahanan na sa panlabas ay mukhang normal, ngunit sa loob ay puno ng takot at tensyon. Ilang taon na silang naninirahan sa parehong barangay kasama ang kanyang asawa na si Orlando Paredes, 34 anyos, isang construction worker na kilala sa lugar bilang mainitin ang ulo at mabisyo. Sa simula ng kanilang pagsasama, maayos ang kanilang relasyon.
Nakilala ni Donna si Orlando bilang isang lalaking matapang at marunong magtrabaho. Naniwala siyang ang lalaking ito ang magiging tagapagtanggol niya at magiging sandigan sa pagbuo ng pamilya. Nang siya ay magluwal ng kanilang anak, lalo niyang pinanghawakan ang pag-asang magbabago ang lahat at magiging responsable ang kanyang asawa. Ngunit habang tumatagal, unti-unting nagbago ang ugali ni Orlando. Naging madalas ang kanyang pag-inom ng alak at may mga pagkakataon na hindi siya umuuwi ng ilang araw. Ayon sa ilang kapitbahay, napapansin din nila ang pakikisalamuha nito sa mga taong kilala sa paggamit ng bawal na gamot. Sa tuwing babalik siya sa bahay na pagod at iritable, madalas na uuwi sa pagtatalo ang simpleng usapan. Ang galit na dapat sana'y nakalaan sa kanyang trabaho o sa kanyang mga problema ay ibinubuhos niya kay Donna. Sa loob ng bahay, naging pangkaraniwan ang sigawan. May mga gabing maririnig ng kapitbahay ang malalakas na kalabog ng mga gamit at ang umiiyak na boses ng babae. Ngunit sa kabila nito, bihira itong i-report sa barangay o pulisya. Marami sa kanila ang natatakot na makialam. At may ilan ding naniniwalang ito ay simpleng alitan lamang ng mag-asawa na kalaunan ay lilipas din naman. Para kay Donna, ang bawat araw ay tila isang pagsubok na kailangan niyang pagtiisan. Ilang beses na siyang nagtangkang iwan ang kanyang asawa. May mga pagkakataong nag-impake na siya ng damit, ngunit sa tuwing susubukan niyang lumayo, susundan siya ni Orlando at mga ngakong magbabago na ito. Kapag hindi siya pumayag, nagiging mabigat ang pagbabanta na kung iiwan niya ang lalaki, ay hindi siya papayagang mabuhay sila. Ang takot na yon ang nagpanatili kay Donna sa loob ng kanilang bahay sa loob ng mahabang panahon. Hanggang sa dumating ang isang gabi na nagbago sa lahat. Sa araw na yon, umuwi si Orlando na masama ang timpla. Halata sa kanyang kilos ang matinding galit. Ayon sa salaysay ni Donna, nagsimula ang pagtatalo sa isang maliit na bagay na mabilis na lumaki. Sa gitna ng sigawan, nakita niya ang pagbabago sa kilos ng kanyang asawa. Isang galit na tila hindi na niya makontrol. Nang mga sandaling iyon, naramdaman ni Donna na hindi naligtas ang manatili sa loob ng kanilang bahay. Dahil sa takot para sa sarili at sa kanyang anak, nagpasya na siyang gawin ang isang bagay na matagal na niyang iniiwasan. Ang tumakbong palabas ng bahay at humingi ng tulong sa ibang tao. Ang desisyong iyon ang nagdala sa kanya sa harap ng gate ng pamilya Villarta. Isang hakbang na magbabago sa direksyon ng kanilang buhay. Matapos ang gabing yon ng pagtakas, pansamantalang naging kanlungan ni Donna at ng kanyang anak ang bahay ng mag-asawang Rafael at Susan Villarta. Kilala ang pamilya Villarta sa kanilang barangay bilang maaasahan at may malasakit sa kapwa. Matagal na silang naninirahan sa lugar at marami na sa kanilang mga anak ay nakapagtapos na ng pag-aaral at naninirahan na sa ibang bansa. Dahil sa kanilang katandaan at maayos na reputasyon sa komunidad, madalas silang lapitan ng mga kapitbahay kapag may problema o may mga pangangailangan ang mga ito. Sa loob ng ilang araw matapos ang insidente, maingat nilang itinago sina Donna sa loob ng bahay. Hindi sila pinayagang lumabas kahit sa bakuran at siniguradong sarado ang lahat ng bintana tuwing gabi. Ang bawat galaw sa loob ng bahay ay naging maingat at tahimik
dahil sa pangamba na baka matagpuan sila ng lalaking patuloy na naghahanap sa kanila. Sa labas ng kanilang tahanan, patuloy na umiikot ang balita tungkol sa pag-aamok ni Orlando. Ayon sa ilang kapitbahay, ilang beses umano itong nagtanong kung saan nagpunta ang kanyang asawa at anak. May mga pagkakataon ding napapansin itong naglalakad sa kalsada sa gabi. Tila ba may hinahanap? Dahil dito lalo pang naging maingat ang pamilya Villarta sa pagtatago sa mag-ina. Nagkataon naman na sa panahong iyon ay may mga bisita ang pamilya Villarta mula sa ibang bansa. Ang kanilang anak na babae ay nakapangasawa ng isang dayuhan at pansamantalang umuwi sa Pilipinas kasama ang ilang kamag-anak ng kanyang asawa. Isa sa mga bisitang iyon ay ang Amerikanong si Michael Bennett, 37 anyos. Ipinaliwanag sa kanya ng mag-asawang Villarta ang sitwasyon ni Donna, ang matagal na pananakit na dinanas ng babae at ang panganib na kanilang tinatakasan. Habang nakikinig sa kwento, unti-unting naantig si Michael sa kalagayan ng mag-ina. Sa mga sumunod na araw, mas madalas niyang makita si Donna sa loob ng bahay. Tahimik itong gumagawa na mga gawaing bahay at inaalagaan ng kanyang anak. Hindi siya nakikihalubilo at bihirang magsalita. Ngunit halata sa kanyang kilos ang pagod at pangamba. Para kay Michael, malinaw na ang babae ay dumaan sa mahabang panahon ng paghihirap. Unti-unti, nagsimula siyang makipag-usap kay Donna sa simpleng paraan. Mga tanong tungkol sa kanyang anak, sa kanyang pang-araw-araw na buhay, at sa kanyang mga pangarap noon. Sa mga usapang yun, mas naunawaan niya ang babae. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ng pamilya Villarta na tila ba may namumuong kakaibang malasakit si Michael para sa mag-ina. Hindi to agad napansin ni Donna, ngunit malinaw sa mga nakapaligid sa kanila na ang dayuhan ay hindi lamang naaawa. May nais siyang gawin upang tulungan ang mag-ina. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, unti-unting nabuo ang isang ideya. Hindi sapat ang pansamantalang pagtatago. Kung mananatili si Donna sa parehong lugar, patuloy na babalik ang panganib. Kahit gaano pa sila mag-ingat, may posibilidad pa ring matagpuan sila ng lalaking may masamang intensyon sa kanila. Sa mga sumunod na araw, nagsimula silang mag-usap ng masinsinan tungkol sa posibilidad na pag-alis ni Donna sa bansa. Hindi ito naging madaling desisyon. Para sa isang ina na buong buhay ay nakasanayan ang simpleng pamumuhay sa isang maliit na barangay, ang paglipat sa ibang bansa ay tila napakalaking hakbang. Ngunit sa harap ng patuloy na banta sa kanilang kaligtasan, nakita niya na ito na ang pinakamainam na paraan upang mabigyan ng mas ligtas na kinabukasan ang kanyang anak. Sa tulong ni Michael at ng pamilyang Villarta, tahimik nilang inasikaso ang mga kinakailangang dokumento. Gumamit sila ng legal na paraan upang makapag-apply ng travel documents at visa para sa mag-ina. Habang isinasagawa ang proseso, patuloy na itinago ang kanilang kinaroroonan upang hindi malaman ng asawa ni Donna ang kanilang mga plano. Ang bawat araw ay puno ng paghihintay at pag-iingat. May mga panahon na kailangan nilang magtungo sa opisina ng gobyerno upang ayusin ang papeles, ngunit ginagawa nila ito sa paraang hindi mapapansin ng mga tao sa kanilang barangay. Minsan sa ibang bayan pa sila pumupunta para lang makaiwas sa posibleng pagkakasalubong kay Orlando o sa mga taong maaaring magbigay
ng impormasyon tungkol sa kanila. Sa loob ng ilang linggo, unti-unting nabuo ang lahat ng kinakailangang dokumento. Dumating ang araw na natanggap nila ang balita na aprobado na ang kanilang travel visa para kay Donna. Halo-halo na ang kanyang naramdaman. Takot sa hindi pa niya nararanasan, lungkot sa pag-alis sa sariling bayan. Ngunit higit sa lahat ay pag-asa para sa bagong simula. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakaramdam siya ng posibilidad na mabuhay na walang pangamba. Ilang araw bago ang kanilang pag-alis, mas lalo pang naging maingat ang pamilya Villarta. Hindi nila ipinagsabi sa kahit kanino ang eksaktong petsa ng paglipad ng mag-ina. Isang madaling araw, tahimik na naghanda sina Donna at ang kanyang anak. Iilan lamang ang kanilang dalang gamit, mga damit, ilang dokumento at kakaunting alaala mula sa kanilang dating buhay. Tahimik silang sumakay sa sasakyang magdadala sa kanila sa paliparan. Ang pag-alis na yon, ang naging malinaw na turning point sa kanilang kwento. Isang hakbang mula sa dilim ng takot patungo sa posibilidad ng kalayaan. Ngunit habang papalayo ang mag-ina mula sa kanilang bayan, sa Pilipinas naman ay nagsisimula pa lamang ang galit ng lalaking naiwan. Matapos ang tahimik na pag-alis ni Donna at ng kanyang anak patungong ibang bansa, si Orlando Paredes ay patuloy pa ring naghahanap sa kanila. Ayon sa ilang residente, madalas siyang magtanong sa mga kapitbahay kung may nakakita sa kanila o kung may nakakaalam ba kung nasaan sila nagtungo. Sa araw ng paglipad ng mag-ina, may isang kapitbahay na nakapansin sa kanilang maagang pag-alis. Hindi niya agad naunawaan ang kahalagahan ng pangyayaring yun. Ngunit makalipas ang ilang araw, nang muling magtanong si Orlando, na ibahagi niya ang kanyang nakita. Ang simpleng impormasyong yun ang naging simula ng matinding galit ng lalaki. Nang malaman ni Orlando na nakalipad na patungong ibang bansa ang kanyang asawa at anak, nagbago ang kanyang kilos. Ayon sa mga saksi, ilang beses siyang nagpunta sa bahay ng pamilya Villarta. Ang pamilyang tumulong sa mag-ina na makalayo. Madalas siyang dumating ng gabi, sumisigaw sa labas ng gate at humihingi ng sagot kung saan nagpunta ang kanyang pamilya. May mga pagkakataon ding nagbabanta siya laban sa pamilya. Sinasabing pananagutin niya ang sinumang tumulong sa pag-alis ni Donna. Dahil sa mga insidenteng ito, nagsimulang mabahala ang pamilya Villarta. Hindi nagtagal, nagpa siya silang mag-report sa barangay at sa lokal na pulisya upang humingi ng proteksyon. Dahil dito, nagsagawa ang mga awtoridad ng agarang aksyon upang masigurong mananatiling ligtas ang pamilya. Nagkaroon ng mas mahigpit na pagbabantay sa kanilang lugar at ilang beses ding pinayuhan si Orlando na umiwas sa anumang uri ng panggugulo. Sa tulong ng barangay at pulisya, naging malinaw sa kanya na hindi siya maaaring basta na lamang manakot o manggulo ng walang kapalit na pananagutan. Sa kabila ng kanyang galit, hindi nagtagumpay si Orlando na saktan ang pamilya Villarta. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting nabawasan ang kanyang presensya sa kanilang barangay. May mga ulat na nasangkot siya sa iba pang gulo sa lugar, kabilang ang pakikipagtalo sa ibang tao at pag-inom sa mga pampublikong lugar. Makaraan ng ilang buwan, may ilang balitang kumalat sa kanilang komunidad. Ayon sa ulat ng pulisya,
Nasawi si Orlando matapos masangkot sa isang marahas na pagtatalo sa ibang tao sa kalapit na barangay. Ang insidenteng yon ay nagwakas sa kanyang buhay. Isang pangyayaring nagpatigil sa lahat ng banta na matagal nang bumabalot sa buhay ni Donna at ng kanyang anak. Sa mga sandaling yon, tuluyang nawala ang anino ng takot na matagal na sumusunod sa kanilang pamilya. At para sa mga taong tumulong sa kanila, naging malinaw na ang panganib na minsang kinatatakutan ay tuluyan na ngang naglaho. Nagbigay daan ito sa mas tahimik at ligtas na kinabukasan para sa mag-inang matagal nang tumakas mula sa dilim. Pagdating ni Donna at ng kanyang anak sa Amerika, nagsimula ang isang panibagong yugto sa kanilang buhay, malayo sa lugar na matagal nilang kinatakutan. Sa mga unang buwan, hindi naging madali ang kanilang pag-a-adjust. Iba kasi ang klima, kultura at paraan ng pamumuhay kumpara sa kanilang nakasanayan sa Pilipinas. Ngunit sa kabila ng mga pagbabago, malinaw kay Donna na ang pinakamahalagang bagay ay ang kaligtasan nilang mag-ina. Sa tulong ni Michael Bennett at ng kanyang pamilya, nabigyan si Donna ng pagkakataong makapagtrabaho bilang household worker habang inaayos ang kanyang pagpapahaba ng pananatili sa bansa. Unti-unti niyang natutunang makipag-usap sa Ingles, mag-commute sa bagong lugar at makibagay sa isang komunidad na hindi niya lubos nakilala. Samantala, ang kanyang anak ay naipasok sa isang pampublikong paaralan. Sa unang mga linggo, nahirapan ng bata na makipagkaibigan dahil sa pagkakaiba ng wika at kultura. Ngunit sa paglipas ng panahon, natuto itong makisama at naging mas komportable sa kanyang bagong kapaligiran. Habang tumatagal ang kanilang pananatili sa bansa, nagkaroon si Donna ng pagkakataong makapag-aral ng mga basic skills na makakatulong sa kanyang trabaho. Dumalo siya sa mga short training program na inaalok ng lokal na komunidad. Sa tulong ng mga programang ito, unti-unti siyang naging maayos at naging mas kumpiyansa sa sarili. Makalipas ang ilang taon na isaayos ang kanyang immigration status, ang balitang ito ay nagbigay sa kanya ng matinding ginhawa. Sa panahong yon, tuluyan na ring nawala ang banta ng kanyang dating asawa. Nang makarating sa kanya ang balita tungkol sa pagkamatay ni Orlando, nakaramdam siya ng halo-halong emosyon. Lungkot sa isang kabanata ng buhay na nagtapos, ngunit higit sa lahat ay ginhawa. Dahil alam niyang hindi na muling babalik ang takot na matagal niyang pinagtiisan. Habang lumilipas ang mga taon, mas naging malapit ang ugnayan ni Donna at Michael. Nagsimula ito sa simpleng pagtulong at malasakit, ngunit unti-unting naging mas personal ang kanilang samahan. Nakita ni Donna ang kabutihan ng lalaki. Ang kanyang tiyaga sa pagtulong at ang respeto na ibinibigay nito sa kanya at sa kanyang anak. Sa huli, nagpa siya si Michael na ipahayag ang kanyang nararamdaman kay Donna. Matapos makapag-isip, tinanggap ni Donna ang alok ng lalaki dala ang paniniwalang natagpuan na niya ang isang taong kayang magbigay ng seguridad at kapayapaan sa kanilang buhay. Sa isang simpleng seremonya na dinaluhan ng ilang malalapit na kaibigan at kamag-anak, ikinasal sina Donna at Michael. Walang marangyang dekorasyon o malaking handaan, ngunit ang bawat sandali ay puno ng kahulugan. Para kay Donna, ang kasal na yon ay simbolo ng panibagong simula, matapos ang mahabang panahon ng paghihirap. Sa paglipas ng panahon, tuluyan ng nakabuo ng bagong buhay ang mag-ina sa ibang lupain. Nagkaroon din ng mga supling si Donna kay Michael na lalong nagpatingkad ng kanilang pagsasama.
Sa huli, ang gabing nagdesisyon si Donna na tumakas sa dilim ay naging simula ng liwanag na matagal niyang hinintay. Isang napakagandang kwento ng pag-asa para sa mga taong dumaranas ng parehong sitwasyon.